If familiar kayo kay PJF Loan na dati ko na po siyang na-try last April po of this year lang naman. So bagong-bago pa lang po siya noon at available po siya sa iOS or sa App Store noon. Pero unfortunately wala na siya doon sa iOS or sa App Store, hindi ko na siya makita. At nakita ko siya ngayon sa Google Play Store. So ito nga po is meron siyang bagong update ngayon na mukhang promising din siya. Kasi iba rin yung atake niya. Almost wala rin po siyang kaltas and very promising din po yung kanyang loan offer and hindi siya 7 days to pay at very low interest rates according po sa loan details niya or sa offer niya sa akin kasi ako po mismo sinilip ko po siya at sinubukan ko po. Kaya in this video guys, i-share ko po sa inyo nagiging update ngayon kay PJF Loan. Bago ako magpatuloy, disclaimer lang po I'm not a financial and loan expert and this video is not sponsored. This is just based on my personal experience na po na gusto kong i-share sa inyo, hindi para mangutang kayo dito kundi para mabigyan ko kayo ng tamang expectation. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo itong mga videos, consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified ka. Well, ito na nga, as you can see naman po, marami na rin talagang nakapag-try at nakapag-download na rin po nito. At by the way, under po pala siya kay PJF Lending Incorporated. And of course, titingnan natin agad sa SEC website and there's a list of recorded online lending platform kung siya po ba ay legit na naka-register po doon. And unfortunately po, hindi ko siya makita doon. Wala yung registration niya doon. And looking back, nung tiningnan o tinry ko siya dati, last April po, na-authorize daw siya ni Just Smile Lending. Parang doon siya kumakapit ngayon for the SEC registration. Yun yung sabi niya dati nung na-try ko siya. Pero ngayon kasi dito hindi naman naka-detail. FYI, si Just Smile Lending po sa list of recorded online lending platform po siya. Pero hindi niya po dineclare doon na ang kanyang anak na loan app ay si PJF. Instead, si Fresh App po yung loan app niya. Yung sabi niya. But anyways, focus lang tayo dito kasi nga po, siya naman po ay available sa public and baka matry nyo ito. At least may update na po tayo. Well, upon opening the app po, ang bubungad po sa atin is the privacy statement and data guys, So, in-agree ko na lang siya or kinontinue ko na lang siya kasi wala man akong choice. Babalik yan So, hindi tayo makakapag-apply. Ganun yun. Anyways po, dito guys, we need to input our mobile phone number. Papang-register po natin sa app and then after po nyan, click natin yung send para makareceive po tayo ng code or OTP. So, after po nyan, sign in lang tayo and then dito po sa pinaka-dashboard niya, nagpapautang daw po siya ng up to 50,000 pesos. This is the maximum. Pero wag tayong umasa as first timer. Ito talaga ibibigay sa atin kahit pa po tayo ay may high eligibility or ma-assess nila tayo na talaga namang overqualified tayo. So, I don't think so na bibigyan din tayo na ito. Kasi nga po, hindi naman sila nangailangan ng income proof So, formality lang na i-declare lang natin kung ano yung job info natin. Later on, i-share ko naman yan sa inyo. But for now, click muna natin tong apply now. Well, dito guys, may nakalagay po dito na app usage permission. Kailangan kong i-permit usage po ito sa setting po ng phone ko. Pero, pwede naman siyang i-deny. Dineny ko siya. Anyways po, after po neto is the ID information na po. And para may idea kayo, ito po yung mga IDs po na kinakailangan nila. Madami naman silang pagpipilian and isa lang po ang kailangan nating piliin. So, after po yan, pipicturean po natin yung ating ID. Kapag napicturean po natin yung ating ID, mag-auto-fill up po yung ating full name, ID details, and etc. So, i-check lang po natin yan kung yan po ay tama. So, after po yan, nandito na tayo sa work information na po. And then, wala naman tayo ibang nakakita dito kundi job type lang. And then, yung sinasabi ko po sa inyo na ito yung mga choices niya. Ang dami dyan, di ba? May mga profession, meron ding walang work, unemployed, freelance, and etc. Well, kapag pinili mo pala na ikaw ay may work, kailangan mo mag-fill up ng company details, income details. So, kapag pinili mo naman na ikaw ay unemployed or housewife student man yan, wala ka na kailangan fill upan. Well, yun po yung pinili ko kasi pwede naman. And then after po nyan, I need to fill up the basic information here. So, including my personal details lang po ito. And then, after po natin na fill upan lahat ng kailangan po nila dito is move on tayo sa next step. Which is the contact information or the character references po ito. Dito guys, apat po yung nakalagay dito na contact information daw na ipoprovide natin. Pero lumalabas lang po siya, 3 contact person lang po kasi itong pang-apat po is optional naman po siya. So, no need to fill up po. After po natin ma-fill upan po ang portion na yan, move on tayo sa next step which is the identity verification na po or the selfie-verification po ito. Magsi-selfie lang po tayo dito. And then after nito guys, kung makikita nyo dito, taking screenshots isn't allowed by the app or your organization. So, hindi na siya pwede. Well, ibig sabihin guys, hindi po siya nagpapa-screenshot or hindi po siya nagpapa-screen record. Don't worry dahil tayo naman po ay Girl Scout. So, napicturan po natin yung kasunod po na details or information. Kasi dito po, ang next step po pala is yung kanyang loan offer or yung
kanyang loan details na po. And kung makikita niyo po dito, visible na visible naman po no na inoffer niya po ako worth 1,000 pesos. At kung nakikita niyo rin po sa taas, meron po nakalagay diyan service fee na 15 pesos. So itong service fee po na ito po yung ibabawas sa ating loan amount. Kaya po ang matatanggap na lang po natin diyan basically po is 985 pesos because of the 15 pesos sa service fee. So, di ba, parang hindi naman natin ganong ramdam yung ganong bawas kasi parang barya lang talaga siya. So, okay, kahit papaano. And ito nga po, nakalagay dito na meron daw siyang 91 days or 6 terms po. So, binuksan ko yung aking repayment plan at nakita ko po dito na from the moment that I'm trying this loan app, ang first repayment ko po is within 15 days to pay. At nakita ko rin po dito na from term 1 to term 6 po, every 15 days po yung kanyang interval. Lumalabas po na nasa 3 months to pay po siya. And guys, guess what? Kahit computin natin tong kanyang repayment plan, lumalabas po na napakaliit lang po ng interest rate niya. Nasa 2 to 3% lang ang range niya for 3 months to pay na to. Then ang amount na ma-receive natin is almost buo. Kung ibabase natin dito ha, sa kanyang loan details, sana nga, diba? So good for it kung talagang it is what it is. Well, anyways, kung napapansin nyo, hindi naman po siya auto-disbursement kasi wala pa po tayong inad na disbursement account, which is dito pa lang siya magaganap. If willing tayo na mag-loan dito, pwede tayong mag-add account dito under ng collection account. Ang pinili ko po is e-wallet at ito po yung choices. And preferably po sa GCash lang po yung pinili ko. And after po nito, is sinubmit ko na po yung aking application at nakalagay po dito, withdrawal successful. Nakalagay dito, your withdrawal request has been accepted. Please monitor your account for updates. Kaya nung bumalik ako sa pinaka-dashboard ko or sa pinaka-homepage ko, no, nakita ko po dito na unfortunately daw my application was not successful or ibig sabihin nito disapprove ako. Ganun lang siya kadali, wag na natin pahirapan yung sarili natin. I can reapply daw after 14 days. Sayang 'di ba? Kasi promising yung kanyang loan details, low interest rate daw siya, long term daw siya, and almost buong matatanggap kahit 1,000 lang yung pinautang niya sa atin. Pero okay lang kasi meron naman tayong legit source po na may nakapag-review po or naka-receive talaga or na-approve talaga. So recently lang to no, last June of this year lang. Don't install the app daw. This is a real scam app. So, yun yung sabi niya ha. So, I tried to install that they offer 8,000 pesos but you receive only 5,440 pesos because they have a service fee and you need to pay the first payment in just 7 days. Diba kanina, ang in-offer niya is within 15 days yung first repayment and then yung interval niya is every 15 days. Pero dito is 7 days daw yung first repayment. Almost full payment na din daw yun. Then, the other 5 months installment, you just pay for 8 pesos. So, lumalabas ko sa term 1, almost 8,000 yung kailangan niyang bayaran dito, I thought, kasi 8,000 yung offer niya eh. Term 2, term 3, term 4, term 5, term 6, so tag-8 pesos na daw yung billing niya doon. So, I thought hindi na rin yun eh, wala na rin yun eh. Parang lumalabas one time na 7 days to pay din yun. Kasi, bakit ko nasabi, may na-experience akong ganyan. Ganun na ganyan. And kung ako sa inyo, itutuloy niyo pa ba? Mangungutang pa ba kayo dito, knowing na may mga ganitong review? So, medyo hindi natin maaasahan or mapagkakatiwalaan. Kaya gan guys, pag-isipan niyo pong mabuti kasi wala naman po akong magagawa kung gusto niyo talaga siyang itry. So, at least na-share ko lang siya sa inyo. Bigyan ko kayo ng heads up. Don't worry guys, palagi naman tayo mag-a-update and you can comment down below naman if ever may mga naka-experience na po dito kay PJF Loan. So, yun lamang po ay po may natutunan kayo sa video ay po nakatulong tong video sa inyo. Kung gusto niyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe at i-click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So, thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!